Hello mga ka-good vibes and welcome back again to my YouTube channel. For today's video, ang pag-uusapan natin, paano mo malalaman na ang anak mo, baby, o anak mo man o sino man, ay may pneumonia. Lalo na yung mga toddlers na mga baby. Ang hirap, no? Malaman kung ano nararamdaman niya. Kasi iyak lang siya ng iyak, di ba? Hindi niya mabanggit kung ano yung nararamdaman niya. Lalo na yung mga 1-year-old lang tulad ng anak ko. Tulad yan ako, ayan. Pakita ko sa inyo. Pinupunas-punasan ko siya kasi sobrang taas ng lagnat niya. 38. Tapos 37. Ito, kukwento ko sa inyo ang history niyan. Paano nalaman namin na may pneumonia siya? Una ito. No? 24. Ayan. Hapon siya. Nilagnat siya. So, 37. So, alam na, parang sinat na siya kasi 37. Pero pinainom pa rin namin siya ng gamot. Kasi yun ang alam namin kapag 37, sabihin may sinat na siya, di ba? So, pinainom namin siya ng paracetamol biogesic. So, alam namin ay nasa Sabi na, anak, magkakasakit ka. 5 ml. Yun ang alam namin. 5 ml. Mas lang ha. So, yan, pinainom namin siya. And then, after that, naggabi na. So, wala siyang lagnat. Pero pagdating ng 10 p.m., nilagnat na siya ulit. Ang lagnat niya ay umabot na ng 37.7 degrees. Ayan. So, nung umabot na yun, pinainom namin siya umuli ng gamot. Pero, after nun, lumabas yung mga 2 hours, 3 hours, medyo sumalsay naman ng konti yung lagnat niya, pero nasa 37 pa rin eh. Tapos hanggang naging 38 ulit siya. Parang hindi kumakapit yung yung gamot niya. So, yun. Tapos nun, pero dapat after 4 hours bago mo siya pagdating ng gamot ulit, di ba? So, sumapit muli yung 4 hours. So, pinainom namin siya ulit ng gamot. Tapos nun, after nun, pinainom namin siya ng gamot ng mga 4 a.m. Pinainom namin yun kasi nung 10 p.m. nilagnat nga siya ng mataas. So, kaya lang, nung pagkainom namin nun, tapos 4 p.m. ulit, pinainom namin siya. Punas-punas kami nung punas. So, di ba 10, 11, 12, 1, 2. So, nung 2, naging 4 hours na. So, hindi namin siya napainom na kasi parang wala naman siyang lagnat. Saka tulog siya. Kasi kung papainumin namin siya, masisira na may tulog niya. Sa kanila, naman namin na parang malamig-lamig na yung kanyang mga braso. Pero parang mainit pa rin yung likod. Kasi kapag mainit yung likod, sabihin mataas pa rin yung lagnat niya at nasa loob ng katawan niya yung init, yung lagnat niya. Kailangan kasi maramdaman mo na pawis siya. Kapag pinawisan yung likod niya, sabihin, bumababa na yung lagnat niya. Tandaan yung mga kagugals, kapag mainit yung likod, mataas pa rin yung lagnat. Kapag malamig yung mga palad niya, mataas pa rin yung lagnat at malamig at talampakan, mataas pa rin ang lagnat. Kailangan maramdaman natin na pag mainit na yung talampakan, mainit na yung palad, ibig sabihin nun, bumaba na yung kanyang lagnat. At pag pinapawisan na siya sa likod, mas better yun, much better yun, kasi talagang bumaba na yung lagnat niya. So kami, hinipo ko pa rin yung likod niya, walang pawis. Sabihin, mataas pa rin lagnat niya. So, punas-punas na, naglagay kami dito sa noo niya ng may bimpo. Ayan, bimpo. So, yun, tapos iyak siya ng iyak, may iyak minsan. Tapos nun, hindi kami natulog talaga, noon. Tapos, dumating na yung alas 4 ng madaling araw. 25 na mga ka-good vibes. Paskong-Pasko yan. So, nung Paskong-Pasko na yan, na namin yung kanyang yung kanyang gamot. Pinainom na namin siya 4 a.m. na kasi tumataas na talaga. 38 na ulit yung lagnat niya eh. So, nung 38 na yan, 38 degrees na yung kanyang lagnat. So, pinainom namin siya. Kasi gising naman siya eh. Tapos umokay na siya nun. Medyo humuhupa na yung kanyang nararamdaman. Pero mainit pa rin. Sabihin niya, naramdaman niya na nilalatalan siya, ganyan. Tapos may parang umuubo siya. Tapos, ayaw pa rin bumaba ng lagnat niya hanggang 38 pati. So, hindi na kami gano'ng nakatulog nun. Palitan lang kami mag-asawa ni Bebe. Tapos nun, nag-decide na kami na dali na siya sa
sa ospital. Pero Pasko yun Pasko. Hindi namin alam kung may doktor ba noon o ano. So, dinala namin doon sa doktor. Tapos, yung dinala namin doon, ang dami palang nasa ER. Mga ka-good vibes. So, sabi sa amin, dahil walang doktor, uwi muna namin siya. So, yung mga ibang doktor kasi nandoon, talagang yung mga residential na doktor lang, wala yung pinaka-specialist ng pedia. So, natakot din kami kasi ang daming may sakit sa loob ng ER. So, baka kasi may masagap na mas iba pang sakit si Oswin. Hindi namin alam. Kasi di man pa namin alam na may pneumonia siya eh. So, dinala namin siya doon. So, nung dinala namin siya, ito na mga ka-good vibes. So, inuwi namin siya. Pinas-punasan na namin. Pinala namin lang siya ng gamot. Hanggang sa maging 26 na. Ayan. 25, nilalagnat pa rin siya na nilalagnat. So, 26 na. Mga ka-good vibes. So, mataas pa rin yung lagnat niya. Tapos, minsan umuhupa naman. Tapos, tumataas ulit. So, hindi na naman kami natulog gano'n nun. So, nung pagkano nun, so, magpi-3 days na yung, magto-2 days na yung lagnat niya. Ganun pa rin, 38, 37, 38, 37. So, mataas pa rin yung lagnat niya. Minsan, pinupawisan naman siya, tapos babalik na naman sa mainit. So, hanggang sa, napunta ulit kami ng hospital, nagtanong-tanong kami, hanggang umabot na kami ng 27 mga ka-good vibes. Umabot kami ng 27 na yun. Doon may doktor na. Tapos, pina-x-ray siya, pinaano agad siya ng x-ray, tapos, pinuhalan ng dugo. Ang hirap mga ka-good kapag kukuhanan pa ng dugo kasi napuputukan yung kanyang mga ugat, maninipis, ang hirap kuhanan. So, nagwawala siya, malakas kasi siya. So, ngayon, nung x-ray siya, nakuha ng dugo, doon na-detect na may pneumonia siya. So, diba? Ang hirap no kasi hindi mo alam na may pneumonia pala yung anak mo. So, malaman namin na may pneumonia, diba? So, masakit sa maramdaman yun na may ganun yung anak mo kasi gagamutan siya. So, mas mahirap pa niya kung hindi pa siya magpapa-oral ng gamot. Kasi, kung i-suswero siya, mahirap din. Diba? So, dahil nakikita naman na malakas si baby, naglalaro-laro, hindi siya ganun na matamlay. So, pinauwi lang kami ulit. So, binigyan na lang siya oral ng antibiotic for 7 days. So, ngayon, minsan di mo talaga malalaman ngayon na ikaw ay may pneumonia. Na sobrang lakas mo, tinamaan ka na pala ng pneumonia. So, kailangan bang idadalhin yung anak mo sa doktor? So, kapag nalaman mo na sobrang taas talaga ng lagnat ng anak mo, itakbo mo na agad sa ospital. Huwag ka nang mag-atubili, huwag ka nang mag-ilang isip pa kung kailan mo dadalhin. Huwag mo nang hayaan na lumala pa, di ba? Mas mahirap yun eh. So, dalhin mo na siya agad sa doktor. O, pero namang mga general hospital na may mga libre, tumatanggap ng PhilHealth, di ba? So, dalhin nyo na lang siya agad doon para ma-check up na siya agad. So, kami, dinala nga namin siya na maaga. Ang problema nga naman, wala naman doktor, di ba? Kasi, kataon na Pasko eh, di ba? Pasko. Ang hirap, walang doktor, mga nasa bakasyon. Tapos, sinaga nga namin ng Pasko na yun, pinunas-punasan lang namin siya, pero wala pa rin effect yung ganun. So, baka kasi maano na yung kanyang dibdib o yung kanyang baga kakainom ng gamot, di ba? Kapag sumobra kasi sa 24 hours na inom ng gamot, baka may ibang diferensya na yun. Yun na nga mga ka-good vibes, meron siyang pneumonia. So, nalaman namin na yun, kailangan magkaroon siya ng tamang recovery, tamang pahinga, masustansyang pagkain, maraming tubig, di ba siya, 1-year-old pa lang, 7 months, so gatas na siya ng gatas. Kumakain naman siya ng solid, so pinapakain namin siya ng sagi. Pero nung unang hirap pa rin kasi ayaw lunukin niya yung gatas, tapos nusuka siya sa may plema nga, di ba? Ang hirap pa didehin, ang hirap pa inumin ng tubig. So lahat mahirap gawin sa kanya. So ginagawa namin, dinadropper namin yung kanyang tubig at gatas kasi kailangan magkaroon siya ng fluid sa katawan. Mahirap na siya ay ma-dehydrate. At ito pa mga ka-good vibes.
kung siya ay may kasamang ibang mga bata sa bahay nyo, huwag nyo nga hayaan na naka-expose din yung anak nyo isa. Kasi mahawa. At after na mahawa, siya na naman mahawa. Iikot lang ng iikot yung sakit sa pamilya natin. So, dapat yung isa, pag face mask, pag uubo, kunyari may pneumonia nga siya. So, yung anak mo isa, kailangan naka-face mask kayo. Hiwalay. Kung mas maaari, maghiwalay kayo ng matutulugan. So kami ginawa namin, pangalan namin si Asti, nakahiwalay siya natutulog, doon siya sa sala. Kami dalawang mag-ina ni Oswin, yung may sakit ng anak na may pneumonia, doon kami sa kwarto. So ngayon wala mo ng aircon. Kasi habang nalalamigay siya, kasi parang inuubo siya, kasi hangin, kapag yung hangin tuntukan siya, mas inuubo siya. So maigi na tamang hangin lang, kasi iniikot-ikot lang siya. Tapos yung bahay ninyo, mas okay na i-disinfect niyo na. I-Lysol nyo na, linisin nyo na, tanggalin yung mga alikabok, tanggalin nyo lahat, mga pinagaling ng mga sakit dyan, isprayan na lahat. Kasi baka nandoon yung bacteria din, umiikot lang sa ating bahay. So, buksan ang mga bintana, yung mga madidilim na yung kortina, buksan. So, kami sa umaga, binubuksan namin yung aming kortina, tapos pinapaarawan yung likod. So, yun ang gawin nyo, kasi mahirap magka-pneumonia. Tapos, pilitin nyo mapainom lagi talaga ng maraming tubig. Kung yung anak ko na yan, di ba yung iniinom ng gamot, malapot. So, ang hirap inumin nun kasi antibiotic siya na malapot. So, yung bago ko siya, ito pa mga ka-good vibes, bago mo siya painumin ng gamot na yun, kailangan mga 30 minutes before siya uminom ng gamot, nakainom na siya ng gatas. So, kung painumin ng gatas, biglang iinom ng gamot, isusuka lang niya. Or tubig. Kunyari, 1 minute, 5 minutes, bago uminom ng gamot, pinadede mo muna, isusuka niya lang yung mga gatas. Kailangan wala muna siyang i-intake na gatas bago siya uminom ng gamot. Siguro palipasin niyo muna siguro mga 30 minutes before, bago siya uminom ng gamot, yun. Napadede niyo na siya kung talagang gutom na. Tapos, huwag niyo siya ulit padededehin ng kakainom ng gamot kasi susuka din siya ulit. So, mga palipasin niyo ulit yung mga 30 minutes ulit bago niyo siya padedehin or painumin ng tubig. Kasi isusuka, silent lang yung gamot. So, hindi nyo matitreat yung sakit ng anak ninyo. Diba? So, mas maigi na gawin nyo yun. Tapos, kompletuhin ninyo yung 7 days na gamutan. Kung sinabi ng doktor na 7 days na gamutan ng antibiotic, sundin nyo yun. Walang palya dun. So, sa anak ko, 12 hours. 12 hours yung kanyang pagitan. So, una pinanam siya ng 10 a.m. So, 10 p.m., 10 a.m., 10 p.m. So, kada 12 hours. At yung binigay sa kanyang antibiotic, mas matindi na mga ka-good vibes. So, hindi ko pa sa inyo na kwento bago siya nagkaroon ng second pneumonia. Ito yung second pneumonia niya. Nagkaroon pa siya ng first pneumonia, 5 days lang ang pagitan. May pneumonia na siya. Daon na. Then, after 5 days, nagkaroon siya muli. So, ayan mga ka-good vibes. So, sa mga mamshi, alagaan din natin yung likod ng ating baby. I-check natin lagi kung pawis na. Mas maigi na mas natutulog sila ng katagilid kasi hindi pinapawisan masyado yung likod. Pero kailangan nating palitan lagi yung sapin sa likod niya. Kasi kailangan palitan ng palitan. Kasi kapag may pneumonia yung baby, laging pinapawisan niya. Tapos dumedede, di ba? Mas pang nagpapawis siya. So, kailangan din, kasi maraming tubig din siya, kasi marami siya iniinom na dede, di ba? Basta pilitin nyo mga kagulbos yung mga anak ninyo, kung dumidede pa, kung toddler pa lang, baby pa lang, kailangan pilit nyo na siya ay padidehin. Mahirap na yung isuswero pa siya, di ba? Ang hirap nun eh. So, kailangan masalit din tayo na i-oral yung ating mga anak. Kung hindi naman kaya talaga ng katawan na i-oral yung baby, hindi mo talaga mapilit na siya ay madumede, na dehydrate na siya, mas maigi na ipa-admit na siya at pa-sweruhan na lang siya. Kapag ganun kasi, hindi mo na kailangan ng parang 7 days na gamot-gamot. Sabihin, doon na sa swero, diretso kasi sa ugat na yun. So, mas mabilis siyang gagaling. So, mga 2 days, magaling na siya, ganun. So, kapag ganitong oral, doon palang mararamdaman na magaling siya kapag naka 4 days, 5 days na gamutan na siya. So, doon palang parang makita mo na ang sigla-sigla na niya. So, kapag mga unas, first day, second day, may lagnat pa, katablay pa. So, di ba, ang hirap. So, yun ang pinakaiba ng swero saka sa oral. Kapag oral kasi, matagal.
Kapag sinuswero siya, mas mabilis. Pero kami, dahil nga hindi kaya ng ugat ng baby namin, at dumedede naman siya, saka malakas naman siya, kaya ng kanyang katawan, oral na lang. As maigi na sa bahay na lang kami. Kasi ang hirap din na nasa hospital eh. Diba? So, kapag ramdaman namin at kita naman namin ang kaya ng baby namin at kaya rin namin siya painumin ng oral, sa bahay na lang namin siya pinagawa. So, ayan mga ka-good vibes, sana may nakuha kayong napulot sa akin. At sa may mga pneumonia na may yung mga anak, huwag po kayo masyadong mabahala. Basta sa tamang gamutan lang po at itakbo nyo agad sa hospital. Huwag na po kayo mag-aatubili, dadalhin siya. Hindi rin natin mararamdaman kung may ano ba siya. Basta kung lalo na kung tuloy-tuloy. Basta di ba pag sinabi walking pneumonia, biglaan yung pneumonia, lakas-lakas niya, bigla siya magkakaroon ng pneumonia, di ba? Hindi mo alam. So, ayan, kukwento ko rin sa inyo kung bakit din tumaas yung lagnat niya. Nung una, nagka-seizure siya. So, yun ang pinakaunang kanyang pneumonia. Ito ay pangalawang beses pa lang yung pneumonia. So, bumabalik pala ang pneumonia, mga kapatid. Lalo na kung may kasama siya sa bahay na may ubo. Mahirap. Kaya mas maganda sabay-sabay kayong magamutan sa isang pamilya. Kung lahat kayo may ubo, magpagamot na kayo lahat. Magpagamot na kayo sa doktor. Pilitin ninyo, ipangutang nyo. Wala kayong pera. Go, diba? May mga PhilHealth naman ng iba, diba? Nangangailangan walang PhilHealth. Pwede naman kayo kumuha sa mga ibang OWA na nagbibigay ng tulong sa mga public hospital. Mas maigi na kaysa kayo ay maging doktor kwak-kwak. Mahirap naman yung mag-doktor kwak-kwak kayo, diba? Na baka itong gamot. Ito hindi pwede yun. Kailangan matreat siya. Lalo na ang mga bata. So, that's it for today's video and that's it. Thank you for watching. So, kukwento ko naman sa inyo muli ang isang video ko, ang first pneumonia ng akin. So, kung bakit siya nagkaroon ng pneumonia, yung kanyang walking pneumonia. Na sobrang lakas, no? Kinabukasan, may pneumonia pala. So, yun. So, thank you and that's it. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all and stay healthy po. And Happy New Year.